Mga sospek sa pananambang sa 4 na sundalo sa Maguindanao del Sur, tinutugis na ayon sa Armed Forces of the Philippines. Pagbibigay ng hustisya sa mga biktima, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. With respect, ma'am, dun sa pagkamatay po ni Mr. dating Bucor official Ricardo Zulueta po, ay for your information po, yung mismong kapatid po niya ang naghatid sa ospital nga po at doon po siya sa ospital namatay. Pagkamatay ni dating Bucor Superintendent Ricardo Zulueta, walang foul play ayon sa Philippine National Police. So, any minute now, the Senate President, as soon as I follow up on my request to him, as soon as matanggap ng abogado ni Quiboloy itong ruling of the committee, any minute then, pwede na pong i-issue iyon. Arrest order ng Senado laban kay Apollo Quiboloy maaari nang aprubahan anumang oras ayon kay Senator Risa Hontiveros. Yung mga may kasalanan, sasampahan namin ng demanda sa Office of the Ombudsman. Depende po sa investigasyon kung sino-sino ang mga dapat na managot ay mananagot. Mga lokal na opisyal ng Bohol na mapatutunayang may pagkukulang kaya nakapag-operate ang isang resort sa gitna ng Chocolate Hills, tiyak na masasampahan ng kaso ayon sa DILG. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Tinutugis na ng Armed Forces of the Philippines sa mga sospek sa pananambang sa 4 na sundalo sa Barangay Tuwayan 1, Datu Hofer, Maguindanao del Sur na pinaghihinala ang mga miyembro ng Dawla Islamiyah. Samantala, tiniyak naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbibigay ng hustisya sa mga sundalong nasawi sa ambush. Ito ang balita ni Ryan Lacalale. Mariing kinundina ng Armed Forces of the Philippines ang nangyaring pananambang sa 4 na sundalo sa Barangay Tuwayan 1, Datu Hofer sa Maguindanao del Sur, dakong alas 10 ng umaga kahapon March 17. Base sa report ng mga otoridad, sinasabing pabalik na sana sa kanilang patrol base ang 4 na sundalo sakay ng isang multicab nang bigla na lamang itong paulanan ng mga bala ng baril ng mga armadong kalalakihan. Hinala ng Philippine Army, pawang mga miyembro ng rebelding Dawla Islamiyah ang mga nag-ambush na agad ring tumakas. Isinugod pa ng ospital ang mga biktima, subalit idiniklara na ang mga ito na dead on arrival. Sa isang pahayag, tiniyak ni AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. na tutugisin nila ang mga sospek at lalansagin ang mga walang awang pumapaslang kontra kapayapaan sa rehiyon. Labis ring nagdadalamhati ang Philippine Army sa pagkamatay ng 4 na bayaning sundalo. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na ang mga otoridad sa mga lokal na opisyal at community leaders sa lugar upang mapanatili ang seguridad doon. Dahil sa pangyayari, tiniyak ng AFP na lalo pa nilang palalakasin ang laban kontra terorismo at siniguro na pananagutin ang mga sospek na nasa likod ng pananambang. Samantala, siniguro naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbibigay ng hustisya sa walang awang pagpaslang sa mga miyembro ng militar. Sa isang social media post, mariin ring kinundina ng Pangulo ang pangyayari at iginiit na lalong lamang dapat paigtingin ng pagsawata ng gobyerno sa lahat ng uri ng terorismo. Tiniyak naman ng Pangulo ang pag-aabot ng tulong at mga benepisyo para sa mga naulilang pamilya ng 4 na sundalo. Ryan Lacalale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panunumpa ng mga bagong promoted na mga opisyal ng Philippine National Police o PNP sa Malacanang kanina. Sa kanyang mensahe, tiniyak ni Pangulong Marcos ang suporta sa PNP upang mapalakas ang kapabilidad nito. Ayon sa Pangulo, kailangan matutukan ng PNP ang cybercrime tulad ng mga kaso ng scam o maging sa pang-aabuso sa mga kabataan gamit ang internet. Sinabi ni Pangulong Marcos na hindi dapat makontento ang PNP kahit na bumaba ang bilang ng krimen. He should not be content with the current decrease in crime rates. While the statistic can be counted and crime incidents reduced, even in their diminished state, the disturbance they cause is still immeasurable.
Tumaas ang bilang ng mga nakukumpiskang cannabis o marijuana oil ng Philippine Drug Enforcement Agency. Indikasyon umano ito na may mataas na demand dito. Duda nila maaaring ginagamit na rin ito bilang flavor sa mga e-cigarettes o vape. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Kung titingnan po natin yung statistics, it's a cause of concern kasi ang laki po eh. We're talking about 6,000 na mga minors na tumatangkilik po ng mga e-cigarettes. Hindi na biro ang bilang ng mga kabataan na gumagamit ng e-cigarettes o vape. Base sa datos ng Philippine National Police, nasa 6,714 na mga minor de edad na ang kanila huli sa paglabag sa Executive Order 26 o pagsisigarilyo sa pampublikong lugar. Ito'y simula noong May 1 hanggang December 31, 2023. Kaya naman ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, puspusan ang pagbabantay ng mga pulis laban sa pagbebenta ng vape sa mga minor de edad. Pag may makikita po tayo na mga nag-violate po niyan, particularly yung pagbebenta po ng mga e-cigarettes na malapit po sa mga eskwelahan, definitely we will be coordinating po sa DTI at saka sa LGUs para makansela po yung kanilang mga license to operate, and of course corresponding criminal cases will also be filed against them in coordination with the concerned LGUs and government agencies po. Kahapon, nagbabala na ang Philippine Drug Enforcement Agency sa umano'y pagkalat ng e-cigarettes na naglalaman ng cannabis o marijuana oil. Sa inilabas na pahayag ng PIDEA, base sa mataas na bilang ng nakukumpiska nilang cannabis oil sa mga operasyon, indikasyon nila ito na mayroong mataas na demand ng cannabis oil sa bansa. Nakaalarmaan nila kung ang tinatarget na bentahan nito ay mga kabataan. Kaugnay nito, kapwa nanawagan ng PNP at PIDEA sa mga kinauukulan na higpitan ang pag-aproba ng mga permit sa pagbebenta ng vape. Nauna nang humingi ng tulong ang Department of Health sa PNP para sa pagpapatupad ng batas laban sa paninigarilyo at paggamit ng vape ng mga kabataan. Very specific is to protect our children. In the Republic Act 11900 or the vape law, ang pwede rang bumili ng vape and nicotine and non-nicotine vape products and e-cigarettes ay 18 years old and above. Siguro kayo naman nakakakita rin sa mall nung nakikita ko, no? Naka-uniform ng high school, may dalang high school bag at nagbe-vape. Dinoble na rin ng PIDEA ang pagbabantay at pagdetect sa physical at online vape shop na nag-aalok ng cannabis-flavored e-cigarettes at mga kaugnay na paraphernalia. Ang PNP naman, tutulong na rin hindi lamang sa panguhuli, kundi maging sa information drive campaign. If there is a need for our police officers to conduct lecture, but I think the best person to conduct a lecture is from the DOH because this is a health concern. But the PNP is willing to assist with respect to law enforcement po. Paalala din ng PNP sa mga magulang, higpitan ang pagbabantay sa kanilang mga anak na nakikiuso sa paggamit ng vape na nakakasama sa kalusugan. Ang mga e-cigarette ay gawa ng ilang mapanganib na kemikal, kabilang ang acetaldehyde, acrolein at formaldehyde. Ang mga ito ay maaaring magdulot ng sakit sa baga, ganun din ang sakit na cardiovascular o sakit sa puso. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kailangang makapag-usap ang Kamara at Senado upang malimitahan ang posibleng constitutional challenge na kaharapin ng economic charter change ayon kay House Deputy Speaker David Suarez. Samantala, target namang aprubahan ng Kamara ang resolution of both houses number 7 sa Miyerkules, March 20. Ito ang balita ni Rosalie Cos. So, it is also vital, that's why it is important for us to work with the Senate on this so that we can limit the possible constitutional challenge RB 86 and RB 87 will face. Kasi mangyayari at mangyayari yon. Kaya mahalaga na talagang makapag-usap yung leadership ng Senate at yung leadership ng House
Inaasahan na ng mga mambabatas ang posibilidad na questionin sa Korte Suprema ang economic charter change. Kaya naman para sa isang House leader, mas mainam kung mag-uusap ang liderato ng dalawang kapulungan ng Kongreso upang matukoy ang mga susunod na hakbang at maiwasan ang mas maraming legal na usapin kaugnay ng panukala. Ayon kay House Deputy Speaker, Quezon 2nd District Representative David J.J. Suarez, maaari itong gawin sa congressional break. Ito ay matapos banggitin ni House Majority Leader Manuel Jose Dalipe na pwede nang ipadala ng Kamara sa Commission on Elections o COMELEC ang Resolution of Both Houses No. 7 oras na maaprubahan. Ito ay kahit hindi pa naipapasa ang bersyon nito sa Senado. So kung naipasa namin yung RBH 7 with 3/4 vote, i-forward na talaga namin sa COMELEC kasi hindi naman kung saan dapat mapunta yun kung hindi sa COMELEC. Then we assume optimistic also that the Senate, when they pass it also, they will also forward it to COMELEC with their sufficient number of votes. And the COMELEC will say kung i-schedule na nila ng plebiscito or hindi pa. Taliwas ito sa binanggit ni Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales na hihintayin nilang maipasa ang economic chacha ng Senado. It's one of the options, yung sinabi ni Majority Floor Leader Manix Dalipe, pero mas maganda kung aprubahan ng Senado yung RBH 6, no? Hopefully the Supreme Court would start the legal process to finally come up with a definite answer to these lingering questions, because all of these are important. And I think we have come to this point in time where the next steps can be a lot of steps na possible. It can be a bifurcation of so many steps kasi wala pang nakakaabot sa ganitong punto ang Kongreso. Nagpahayag naman ng pangamba ang isang makabayang black lawmaker sa posibilidad na idiretso ng Kamara ang RBH 7 sa COMELEC. Ang pagiging open-ended ng RBH 7 na hindi explicitly nakalagay kung mag-vote jointly or separately, tingin natin ay isa itong baraha actually ng Kamara para kung hindi talaga bumigay ang Senado, pwedeng i-interpret na ang pag-aproba dito ng Kamara ay pag-aproba na rin ng buong Kongreso kahit na absent ang Senado. At ito yung ating pinangangambahan sa simula pa lamang. Sa Miyerkules, March 20, target maipasa ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang Resolution of Both Houses No. 7. Inaasahang mayorya ang boboto rito ng pabor, lalo na't mahigit 280 mga kongresista ang co-authors ng panukalang economic chacha. Welcome naman sa mga kongresista ang pahayag ni Senate President Juan Miguel Zubiri na on track ang Senadong maipasa ang RBH 6, Senate version ng panukala. Subalit mas mainam nila kung magagawa ito ng mas maaga. So we take that very positively. With Senate President issuing that statement with the President, that just goes to show that there is indeed enough reason to be positive that the Senate will approve RBH 6. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Namahagi at nagpaskil ng flyer sa mga miyembro ng Akbayan Youth sa hangaring itaas ang kamalayan ng publiko kay Apollo Kibuloy. Ang nasabing flyers ay ikinalat sa isang public market sa Quezon City. Ayon kay Akbayan Youth Campaign Officer Sile Duarte, hakbang ito ng grupo sa pagsuporta na mapaharap at mapanagot na si Kibuloy sa mga kasong kinakaharap niya. Naniniwala rin ang grupo na banta ang religious leaders sa mga babae at bata, kaya hinikayat nila ang publiko na tumulong at makipag-ugnayan kung sakaling may impormasyong makuha kung nasaan ito ngayon. Pirma na lamang ng liderato ng Senado ang hinihintay para mapaaresto ang religious leader na si Apollo Kibuloy. Samantala, binatikos naman ng isang mambabatas ang ginawang pagtanggi ng abogado ni Kibuloy sa umano'y listahan ng mga kondisyon ng religious leader bago humarap sa Senado. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Any minute now, the Senate President, as soon as I follow up on my request to him, as soon as matanggap ng abogado ni
Quiboloy itong ruling of the committee, any minute then, pwede na pong i-issue iyon. Maaari nang ilabas ng Senado anumang oras ang arrest order laban kay Kingdom of Jesus Christ o KOJC Leader Apollo Quiboloy. Ayon kay Senate Deputy Minority Leader Rizon Tiveros, nagpadala na siya sa abogado ni Quiboloy at Senate President Juan Miguel Mig Zubiri ng kopya ng tugon ng kanyang komite sa paliwanag ng religious leader sa show cause order ng Senado. Dito nanindigan ng senadora na may kapangyarihan ng Senado na mag-imbestiga kahit pa may nakabinbin ng kaso sa korte patungkol sa mga aligasyon. His explanation is nowhere near satisfactory. They did nothing but rehash previous arguments they made for not attending our Senate hearings. Ayon kay Senate President Zubiri, aaralin niya ngayong araw ang tugon ni Quiboloy at Senator Hontiveros para makapaglabas ng desisyon sa lalong madaling panahon. Samantala, pinatunayan naman ng senadora na galing mismo kay Quiboloy ang naiulat na 17 kondisyon nito para dumalo sa investigasyon ng Senado. Ito'y matapos itanggi noon ng abogado ni Quiboloy na si Attorney Ferdinand Topacio ang mga naturang kondisyon. 17 ang hamon ko sa iyo, 17 conditions. Harapin mo yan. Kung di mo maharap yan, magdebate tayong dalawa. Kasi parang tinatakot ako ni Tiveros na ayaw, tapos dito sila sa social media na parang nanon nila mga kung di ka magano mo i-invoke, i-contempt, and you arrested by kaya napilitan ako na umigay na sa condition. Sinubukan pa tayong linlangin ng abogado niya na si Attorney Topacio at tinawag pa na fake news. Pero si Quiboloy na din umamin. Wala pang pahayag dito ang kampo ni Quiboloy. Ayon kay Senator Hontiveros, magkakaroon pa ng isang pagdinig ang Senado kaugnay ng mga alegasyon ng pang-aabuso ni Quiboloy. Panawagan niya ngayon sa mga kapwa niya senador, huwag anyang hayaang maliitin ang kanilang institusyon. Kumpiyansa rin ng senadora na maayos na may patutupad ang arrest order sa oras na ilabas na ito ng Senado. Well, hopefully walang mamumuong physical resistance dahil if ever isa na namang negatibong development yan dito sa investigasyong ito na kung hindi lang nagdrama ng napakatagal ni Quiboloy, kung sana humarap na lang siya sa unang hearing, hindi kailangang umabot sa ganito. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakabinbin pa ang detention order ng House of Representatives laban kay Apollo Quiboloy. Pinatawan ng contempt ang kontrobersyal na religious leader dahil sa pagtangging dumalo sa pagdinig ng House of Representatives kaugnay ng panukalang bawiin ang prangkisa ng Sunshine Media Network International o SMNI kung saan ito ang honorary person ng network. Target ng ipasa ng Kamara ang panukala sa Miyerkules, March 20 bago ang congressional break. Ayon naman kay One Rider Party List Representative Rods Gutierrez, ang may akda ng hakbang na nagsusulong na bawiin ang SMNI franchise, mas mainam kung Senado na ang mangunguna sa paglalabas ng detention order. So if we take a look at ours, tapos na po yung franchise revocation, although it might be considered that since continuing pa naman yung inquiry on fake news and red tagging, they could still be included, pero parang baka mas appropriate that the detention order be with the Senate. So again, this is all up to the leadership, hindi pa tayo sigurado, but it might be more relevant for the Senate to now take a lead. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang lalaki na nasugatan dahil sa banggaan ng 2 sasakyan sa Mabalacat City, Pampanga. Tinulungan din ng rescue team ang isang senior citizen na biktima ng hit and run sa Cagayan de Oro City. Ito ang balita ni Leslie Widem. Nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang isang vehicular accident
sa corner Emilio Aguinaldo Street, Jose Abad Santos Avenue, Clark Freeport Zone, Mabalacat City, Pampanga, gabi nitong Sabado, March 16. Naabutan ng team ang pasyente na nakaupo sa gilid ng kalsada at iniinda ang pananakit ng kanyang tadyang. Kinilala ang biktima na si Lauro Santos, 48 years old. Bukod sa pananakit sa kanyang tadyang, nagtamo si Lauro ng pasa na kaagad namang inassess at nilapatan ng first aid ng UNTV News and Rescue Team. Ayon kay Lauro, minamaneho nito ang sasakyang sedan, sakay ang dalawang Korean national, nang biglang may bumangga sa kanilang pick-up. Dinala ang dalawang sakay nito sa ospital ng mga naunang rumesponde. Matapos malapatan ng pangunang lunas, ang biktima ay dinala ito sa Mabalacat District Hospital. Isang tawag naman ang natanggap ng UNTV News and Rescue mula sa Oro Rescue kaugnay ng hit and run incident sa JV Serenia Carmen, Cagayan de Oro City, mag-aalas 12 ng madaling araw kahapon. Nakaupo pa sa gilid ng kalsada ang biktima ng hit and run, na kaagad namang binigyan ng first aid ng rescue team. Ayon sa nakakita, patawid ang biktimang senior citizen nang bigla na lang itong binangga ng isang motorsiklo. Nagtamo ang biktima ng bukol at galo sa noo at galo sa ilong at tuhod. Kaagad itong isinugod ng team sa J.R. Borja General Hospital. Leslie Widem, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala ang Philippine National Police na walang foul play sa pagkamatay ni Ricardo Zulueta, ang co-accused sa Percy Lapid slay case. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, ang pinag-aaralan nila sa ngayon ay kung sasampahan ng kaso ang nagkanlong sa dating Bucor Security Officer. Ito ang balita ni Leia Ilagan. With respect dun sa pagkamatay po ni Mr. dating Bucor official Ricardo Zulueta po, ay for your information po, yung mismong kapatid po niya ang naghatid sa ospital nga po at doon po siya sa ospital namatay. Nakaranas ng paninikip ng dibdib ang dating Deputy Security Officer ng Bureau of Corrections na si Ricardo Zulueta, kaya isinugod ito sa ospital. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, ang kapatid din ito ang nagbantay sa ospital hanggang sa bawian ng buhay. Inilabas na rin ng doktor kung ano ang ikinamatay nito. Ang cause of death na nakalagay po doon sa kanyang death certificate ay cerebrovascular disease, intracranial hemorrhage. Yun po yung specific na ikinamatay po niya. So based po dito ay nagtanong din po ako sa nurse, parang may pagdudugo po sa ulo po. Sa issue naman ng autopsy na nais ng kapatid ni Percy Lapid, sinabi ng PNP official na lubos nila itong nauunawaan. Naiintindihan natin kung may mga pagdududa, but like I said, this issue whether it should be subjected to autopsy, we have to respect the decision po ng family. Sila po ang magdidesisyon kung kailangan pa buong papayag po sila na i-autopsy po yung bangkay po ng kanilang mga mahal sa buhay. Sinabi din ni Colonel Fajardo na iniimbestigahan na ng PNP kung sino ang matagal na nagkanlong kay Zulueta. As to the question whether we planning to file any charge for obstruction of justice, particularly for harboring a wanted criminals, isa po yan sa pinag-aaralan po natin, at ang PNP naman po ay more than willing to help and assist the DOJ with respect to the investigation of this case, including po if there are people na nagkanlong po dito kay Mr. Zulueta prior to his death. Sa ngayon ay inirerespeto muna nila ang pagluluksa ng pamilya hinggil sa pagkamatay nito. Ngunit nangako naman aniya mga itong makikipagtulungan sa investigasyon ng pulisya. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihatid ng ating global correspondent na si Mariel Latoza mula sa Perth, Australia. Magandang araw sa iyo, Mariel. Meron palang nagbabantang malakas na bagyo diyan sa Australia ngayon. Kumusta naman ang paghahanda ng mga residente at local authorities? At yan ba sa iyong lugar ay mararamdaman din ito?
Magandang hapon din sa inyo dyan sa Pilipinas. June, dito nga sa aming dako sa Western Australia ay hindi masyadong mararamdaman ang epekto ng bagyo na papalapit. Ngunit sa dako ng Northern Territory, June, ay nagbaba na nga ng flood watch warning dahil sa inaasahang pagtaas ng level ng tubig sa estado habang papalapit ang bagyo. Nagbabala rin ang Northern Territory Emergency Service sa mga komunidad na nasa warning zone na isagawa na nga ang kanilang emergency plan sa lalong madaling panahon. June? Alright, Mariel, ibigay mo na iba pang mga balita sa iba't ibang panig ng daigdig. Daan-daang residente ng Borroloola na nasa Northern Territory ng Australia ang inilikas na bunsod ng inaasahang pagtama ng Tropical Cyclone Megan ngayong gabi. Kasalukuyang nakataas ang Category 3 system at sa pagtataya ng Bureau of Meteorology, tatawid ito sa timog kanlurang baybayin ng Gulpo ng Carpentaria. Sa ngayon ay magdadala ito ng malalakas na hanging aabot hanggang 200 kilometers per hour. Inaasahan ang malalakas na ulan at mapapanganib na storm tides ngayong araw. Inaprubahan na rin ng federal government ang pagde-deploy ng mga tauhan ng Australian Defence Force upang tumulong sa paglikas ng mga tao mula sa apektadong komunidad. Muling nakuha ni Russian President Vladimir Putin ang pagkapanalo sa katatapos na presidential elections. Nasecure ni Putin ang 87% ng boto ng mga mamamayan. Ito ang balita ni Rayjan Bolivar. Результаты выборов – это доверие со стороны граждан страны и их надежда на то, что мы все сделаем так, как запланировано. Хочу поблагодарить всех вас и всех граждан страны за поддержку и это доверие. Hindi magpapaapekto si Vladimir Putin sa mga batikos sa kanya matapos muling magwagi sa ikalimang pagkakataon bilang presidente ng Russia. Sa kanyang victory speech, sinabi nito na inaasahan na niya ang mapagtuligsa at pagtutol sa kanyang pananatili sa kapangyarihan. Ngunit iginiit na ang resulta ng katatapos na halalan ay nagpapatunay lamang na pinagkakatiwalaan pa rin siya ng mamamayan. Kasabay nito, nananawagan ng Russian President ng pagkakaisa at suporta para sa ikatatagumpay ng kanyang bagong termino. У нас впереди много задач. Но когда мы консолидированы, и мне думается, что для всех это стало понятно, кто бы и как не хотел нас запугать, кто бы и как бы не хотел нас подавить, нашу волю, сознание, ни у кого никогда, как я уже говорил, ничего подобного в истории не получалось, сейчас не получилось и не получится в будущем. Никогда. Nakatakdang manatili sa kapangyarihan si Putin hanggang 2030 at siya na ang pinakamatagal na nagsisilbing pinuno ng Kremlin mula ng diktador ng Soviet na si Joseph Stalin. Rayjan Bolivar, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Lima ang napaulat na namatay habang 10 ang nasaktan ng mabagsakan ng airdrop aid packages sa Al-Shati camp west of Gaza. Ilan sa mga nasaktan sa insidente ay inilipat na sa Al-Shifa Hospital. Batay sa inisyal na ulat, nagkaroon ng problema ang parachute na may sakay na kahon. Bumagsak ang mga ito sa residential building malapit sa Feroz Towers. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Australia, ako si Mariel Latoza. Magandang gabi. Depektibong kawad ng kuryente ang nakikitang dahilan ng Bureau of Fire Protection na pinagugatan ng sunog sa Philippine General Hospital noong nakaraang linggo. Ayon pa sa BFP, daang taon na rin ang mga ito at nararapat ng palitan. Ito ang balita ni JP Nunez. In all probability, ito ay dahil sa faulty electrical. No, maalis sa kuryente po ito nagmula.
Personal na ininspeksyon ni Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos Jr. ang bahagi ng Philippine General Hospital na nasunog noong nakaraang linggo. Ayon sa kalihim, batay sa assessment ng Bureau of Fire Protection, faulty electrical wiring ang pinagmulan ng apoy. Sa ngayon, inaalam pa kung system overload o kaya naman nginat-ngat ng daga ang mga kable ng kuryente kaya nasunog. Sa tansya ng pamunuan ng PGH, nasa 3% to 5% lang ng buong facility ng ospital ang naapektuhan ng sunog. Wala ring mga pasyente ang masyadong naapektuhan dahil maliit na audiovisual room lang ang nasunog na under renovation na rin. Nagsasagawa naman na ng assessment ang structural engineer ng BFP kung ligtas pa bang gamitin ang nasunog na bahagi ng ospital. Samantala, ayon sa Bureau of Fire Protection, dapat na ring palitan ang ilang electrical wiring sa loob ng PGH upang maiwasan na maging sanhi ng posible pang sunog. Ang akin po suggestion dito, yung kuryente po ay hindi repair. Replacement po talaga. Dahil ito po, ang mga kuryente dito ay 100 years old na. Ayon pa sa BFP, mas malalaking wires at mas mataas na capacity ang kinakailangang electrical system sa ospital dahil sa dami ng machine na kinokonekta rito. Immediate po ito. Immediate po kasi ito dahil na-damage na po yung isang parts doon. Ito po ay pwedeng damage din yung iba na lugar. Ipapacheck lahat ng mga kuryente, kung ano pa man yun, yung mga circuit breakers na kailangan, no? Para maiwasan naman in the future. Samantala, matapos pansamantalang ihinto ng PGH ang pagtanggap sa mga emergency cases, simula ngayong araw ay balik na lahat sa normal ang operasyon sa buong ospital. Effective today, back to normal na rin po emergency room. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi lamang problema sa surot o peste ang planong resolbahin ng private concessionaire sa mga terminal ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA, kundi maging ang pagpapalaki ng pasilidad. Kabilang ito sa ipinangako ng kumpanya matapos lumagda sa concession agreement sa gobyerno para sa pagsasaayos ng nasabing paliparan. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Because after more than 30 years, the comprehensive modernization of Manila International Airport in partnership with the private sector finally is taking off. Matapos ang ilang dekada, maisa sa katuparan na ang planong modernisasyon ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Ito ay matapos lagdaan ng concession agreement sa pagitan ng Department of Transportation at ng San Miguel Corporation o SMC at Company Consortium kanina sa Malacanang. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sumaksi sa seremonya ng paglagda. Sa ilalim ng kasunduan, isasagawa ang rehabilitasyon at modernisasyon ng NAIA. Ite-take over ng SMC ang operasyon at maintenance ng airport simula o bago sumapit ang Setyembre ngayong taon. 15 taon at maaaring mapalawig ng hanggang 25 years ang concession. Ayon kay Pangulong Marcos, napapanahon na upang solusyonan ang mga problemang nararanasan ng mga pasahero sa NAIA. Kabilang na dito ang mga aberya at kakulangan ng pasilidad. I think that all of us have said to one another, bakit yung Hong Kong, ang ganda-ganda, yung Singapore, ang ganda-ganda, tapos uuwi ka ng Pilipinas, napakasakit ng ulo. Kaya mabuti na, kailangan na natin ayusin ito. Ayon sa President at CEO ng SMC na si Ramon Ang, sa loob lamang ng ilang buwan ay susolusyonan agad nila ang ilang problema na kasalukuyang nararanasan sa mga terminal. Kabilang na ang issue sa kalinisan, partikular na ang pagkakaroon ng surot o bed bugs at iba pang peste. Oo, 6 months from the time we take over, ubos lahat ang problema yan. Alam ko yung problema pero hindi ko lang sasabihin sa public sa inyo rito kung ano. Bahagi rin ng plano upang maging mabilis ang biyahe ng mga pasahero at turista ang pagtatayo ng kalsada sa Skyway na kokonekta sa NAIA Expressway diretso na sa Terminal 3 sa susunod na taon. Itatayo ang bagong airport terminal na nagkakahalaga ng nasa 170 billion pesos sa loob ng 3 taon. Pag natapos yung bagong passenger terminal na itatayo natin na 35 million new passenger terminal with 50 boarding gauge, madidecongest na rin yung Terminal 1, 2, 3.
Sa ilalim ng kontrol ng SMC, inaasahan na halos dodoble ang passenger capacity ng NAIA sa 62 million kada taon mula sa kasalukuyang 35 million. Mula sa 40 take-offs ay target itong maging 48 take-offs per hour. Nangako ang DOTR na babantayang mabuti ang performance ng private concessionaire. A set of minimum standards will be used by MIAA to evaluate the concessionaire's performance, whether to extend the concession period by another 10 years. Ayon kay DOTR Secretary Jaime Bautista, isusunod na nilang maisaayos o gawing moderno ang iba pang airport sa bansa tulad ng Bohol Panglao International Airport. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Pinuntahan ng Commission on Elections sa COMELEC kanina ang isang liblib na komunidad ng mga lumad o indigenous peoples sa Bukidnon para sila ay irehistro. Kailangan pang tumawid ng ilog at maglakad bago makarating sa lugar. Ito ang balita ni Dante Amento live. Dante, first time ba itong ginawa ng COMELEC? At may plano ba sila na puntahan din ng ibang lugar ng mga katutubo sa bansa? Magandang gabi, Monica. Tama, ito yung kauna-unahang pagkakataon, Monica, na pinuntahan mismo ng Commission on Elections o COMELEC yung ating mga kababayang katutubo doon sa kanilang komunidad sa halip na sila yung pupunta sa mga itinalagang lugar kung saan magpapatala. At ayon pa nga kay Chairman George Erwin Garcia kanina, ay iba't ibang mga lugar kung saan yung ating mga kababayang katutubo ay nandoon ay kanila ring pupuntahan. Katulad na lamang dyan sa Central Mindanao, partikular sa probinsya ng Maguindanao. Ilang oras ang kailangang gugulin sa biyahe bago marating ang sitio Kalinawan sa bayan ng San Fernando, Bukidnon. Dito nakatira ang tribo o indigenous people na Tigwahanon. Dahil sa layo nila sa bayan, marami sa kanila ang hindi nakapagparehistro upang makaboto. Kaya ang COMELEC na mismo ang nagsadya sa kanilang lugar para sa voter registration. Pinakita natin na kahit na sobrang layo, pwede nating marating at ma-deliver ang serbisyo sa ating mga kababayan. Tatandaan natin, ang katutubo ang ating mga paglingon sa nakaraan. Si Pedro Indagnay, 74 na taong gulang na pero hindi pa nakaboto kahit minsan dahil sa hindi rehistrado. Kaya naman nang sadyain ng Commission on Elections o COMELEC kanina ang komunidad, isa si Lolo Pedro sa nakapagpatala at inaasahang makaboboto sa darating na 2025 midterm elections. Hindi kita makaboto na eleksyon ba, kundi kita makapadistro ba? Anya, sa pagkakataong ito, umaasa siya na marinig ang kanilang boses sa pamamagitan ng pagpili ng kandidato na totoong nagmamalasakit at nakakaunawa sa kalagayan ng mga lumad. Kaupit para makabulig kito kasyo o butar. Si Dato Dimas Suminaw, rehistrado sa bayan ng San Fernando, subalit dahil nasa komunidad na rin siya na mga lumad tumitira, sinamantala na nito ang pagpapalipat ng lugar kung saan boboto. Siyempre, taga-dirita, unya ang ato ang pagboto dito sa lungsod, mao nga nag-transfer isip. Usapod ko nga nagdumala diri sa lugar, kauban po sa mga sitio leader o opisyalis. Dagdag pa nito, dati ay naglalakad lang sila para makapagparehistro dahil walang pamasahe at nalilipasan na ng gutom sa daan. 200 ang kasalukuyang botante sa lugar at may nagparehistro kanina ng mahigit 70. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, hindi lang ang pagpaparehistro ang ilalapit nila sa komunidad ng mga lumad. Sa darating na halalan, ang mga makina rin ay dadalhin na rin nila dito. Ang gusto kasi nating emphasize doon, lalo na sa ating mga opisyal sa field, kapag meron tayong mga katutubo, dapat sinasadya, hindi yung katutubo ang sumasadya sa atin. Ikinatuwa rin ng komisyon ang pagtugon ng mga lumad na magparehistro.
Monica, bukas naman March 19 ay nakatakdang bibisita ang Commission on Elections diyan naman sa Bukidnon National High School, kung saan ang makakasama naman dito ng COMELEC ay yung ating mga kababayang mga estudyante. Dahil ang sinasabi dito ng COMELEC, Monica, hindi sapat yung may rehistro mo ang isang tao o individual. Kailangan ding maintindihan niya kung bakit siya buboto, ano ba yung kanyang karapatan sa ilalim ng ating saligang batas na protektado, at kung paano siya makapamili ng mga wastong mga kandidato na kanilang magiging leader sa hinaharap. Yan nating update mula dito sa Valencia City sa Bukidnon. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Dante Amento, live na nag-uulat mula sa Bukidnon. Bumuunan ng task force ang Department of the Interior and Local Government para imbestigahan ang paglitaw ng Captain's Peak Resort sa gitna ng Chocolate Hills. Ayon sa DILG, mananagot ang sinumang may kasalanan, lalo na ang mga local official na nasa ilalim ng kanilang jurisdiksyon. Ito ang balita ni JP Nunez. Tayo po ay nagtayo ng task force sa Bohol. Ang purpose nito ay para alamin po natin ang kung meron liability o wala kung sino mang tao, lalo na ang local government unit. Nasa Bohol na ang 6 na mga abogado mula sa Department of the Interior and Local Government. Ayon kay DILG Secretary Benhur Abalos Jr., bumuo sila ng task force para imbestigahan kung sino ang may pananagutan sa paglitaw ng Captain's Peak Resort sa gitna ng Chocolate Hills. Si Attorney Juan Victor Llamas Anya na nasa Legislative Affairs ng ahensya ang itinalagang head ng Task Force Bohol. Nagpadala na rin ng sulat noon pang nakaraang linggo ang DILG para magbigay ng pahayag si Sagbayan Mayor Restituto Suarez III sa kabuuan ng issue. Ang tanong, paano nangyari yun? Sinong gumawa nito? Sinong dapat managot yung mga taong yan? Kaya inaalam natin. Sa tanong kung nakahanda ang DILG na magsampa ng kaso sa alkalde o sa sino mang opisyal ng Department of Environment and Natural Resources o DENR, ang sagot ni Secretary Abalos, yung mga may kasalanan, sasampahan namin ng demanda sa Office of the Ombudsman. Depende po sa investigasyon kung sino-sino ang mga dapat na managot ay mananagot. Walang timeline na ibinigay si Secretary Abalos sa Task Force Bohol para matukoy kung sino talaga ang may pananagutan sa paglitaw ng Captain's Peak Resort. Pero mamadaliin anya ng ahensya ang kanilang trabaho dahil naniniwala ito na paninira sa itinalagang World Heritage Site ang pagtatayo ng isang swimming pool sa gitna ng Chocolate Hills. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mariing tinututulan ng Department of Foreign Affairs ang bagong pahayag ng China ugnay sa umano'y kanilang historic rights sa South China Sea. Sa inilabas na pahayag ng DFA, sinabi nito na wala itong basihan. Iginiit ng kagawaran na matagal nang may karapatan ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc at iba pang lugar sa Kalayaan Island Group. Sa katunayan, panahon pa anya ng mga Kastila nang natukoy itong bahagi ng Pilipinas. Pinagtibay rin anya ito sa 2016 arbitral ruling na naayon sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Sa huli, inudyukan ng Pilipinas ang China na pag-isipan muli ang mga walang basehang pahayag. Ipinasara ng Department of Migrant Workers ang isang travel agency na nakabase sa Quezon City. Ayon sa DMW, illegal itong nag-aalok ng trabaho bilang nurse, factory worker at warehouse man na ipinadadala sa Poland at pinangangakuan ng 80,000 hanggang 100,000 pesos na sahod kada buwan. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale, live. Ryan, paano na bisto ng DMW ang modus operandi ng travel agency na yan? June, sa pamamagitan ng Filipino community doon sa Poland na mayroong mga nakarating na mga manggagawa doon na nabiktima nga nitong travel agency na ito. Ayon sa Department of Migrant Workers,
Ang isang tip gaya sa kasong ito ay sapat na upang imbestigahan nila ang mga travel agency, visa consultancy, training institution na illegal na nagpapaalis ng mga manggagawa sa bansa. Makailang beses isinailalim ng DMW Migrant Workers Protection Bureau ang Trandia Travel Agency sa Quezon City at lahat ng ito ay nagpositibo. So nag-conduct ng 5 surveillance operation ang ating operatives, positive lahat ng surveillance. Ibig sabihin, nagpanggap silang mga aplikante at doon sa 5 beses na pinuntahan ito, undercover, ay nag-alok ng trabaho at umabot ng until 300,000 yung inaalok sa halaga ng pera, warehouse man, nurse, saka factory workers for Poland. Travel and tours lamang ang dapat trabaho nitong agency na ito at walang lisensya para mag-alok ng trabaho sa ibang bansa. Nasa 200 hanggang 300,000 piso ang kanilang sinisingil sa mga aplikante para makapagtrabaho sa Poland. Bukod sa mga nurse, karamihan sa mga naloloko ng agency ay mga semi-skilled workers gaya ng warehouse at factory workers na mas madaling maengganyo kapag inalok ng trabaho sa Poland. May posibilidad din June na nakakalat sa buong bansa ang mga naloko nito. Ang elemento ng krimen ng illegal recruitment, nagre-recruit, nangangako ng trabaho nang walang lisensya mula sa DMW. Hindi nga kailangan managa ng halaga ng pera. And in this case, meron pang dagok sa manggagawa, inaalok pa ay tinataga pa ng 200,000 hanggang 300,000. 2022 lamang nagsimula ang agency sa kanilang operasyon. Umaasa ngayon ang DMW na magsisilutangan at lalapit sa kanila ang mga nabiktima ng Trandia Travel Agency. Tinitignan ang kasong syndicated illegal recruitment sa may-ari at mga namamalakad ng agency. June, 3 bagay ang ibigan ng DMW na matandaan ng ating mga kababayan para hindi maloko ng mga illegal recruiter. Una, dapat sa lisensyadong recruiter lamang lumapit. Pangalawa, dapat accredited ng DMW yung principal. At pangatlo, dokumentado ng DMW ang mga manggagawa na aalis o yung tinatawag nilang OEC o Overseas Employment Certificate. Saan muna ang latest mula dito sa Quezon City? Balik sa iyo, June. Ryan, sinasabi mo kanina na ang nag-tip mga Pilipino rin sa Poland na may nakararating na mga Pilipino doon. Ibig sabihin ba nito, Ryan, nakapagtatrabaho din ba doon yung mga na illegal recruit na yan, Ryan? O pinapadeport ka agad sa Pilipinas dahil wala naman talagang trabaho nakalaan para sa kanila doon? Yun, karamihan dito sa mga ito, pumupunta doon bilang tourist lamang at doon sila naghahanap ng trabaho. Kaya yung iba, pagdating doon, nagbabaka sakali lang itong mga to na makahanap ng trabaho. Pero makahanap na, meron mga employer doon halimbawa na kausap sila dito, itong illegal recruiter na ito, dahil ang nagiging problema dyan minsan yung sahod, hindi talaga na ibibigay sa kanila yung karampatang sahod at wala silang proteksyon sa pamahalaan kung sakaling maloko sila o maagrabyado sila doon dahil nga hindi sila dumaan dito sa pamahalaan, doon sa mga accredited ng pamahalaan, June. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Sa kauna-unahang pagkakataon ng pagsali sa Liga ng Public Servants, maglalaro sa finals ng UNTV Cup Season 10 ang SSS Kabalikat matapos magwagi laban sa Ombudsman Graft Busters. Samantala na ipuwersa naman ng Department of Agriculture Food Masters ang Do or Die Game 3 sa semifinals laban sa AFP Cavaliers. Ito ang balita ni Bernard Dadis. And the SSS will be in the finals.
Hindi na pinayagan pang makahirit ng do-or-die Game 3 ng SSS Kabalikat ang Ombudsman Grabbusters sa Game 2 ng Best of 3 Series ng semifinals ng UNTV Cup Season 10 na ginanap sa Nova Desi Convention Center sa Quezon City kahapon. First quarter, 11 points agad ang banat ni Samuel Ignacio para idikta ang momentum ng Ombudsman. Kontrolado rin ng Grabbusters ang boards 17 versus 5 ng Kabalikat para ilista ang 9 points advantage 30-21. Second frame, rumatsyada ng 12 points si Yurick Florino para alagaan ang abante ng Ombudsman 46-54. Third kanto, mainit pa rin sa Florino, scoring additional 9 points. Nanatiling dominado ng Grabbusters ang rebounds at assist, kaya naman namagapa sa 12 points ang lamang ng Ombudsman, 63-76. Last quarter, 5 points agad sa first minute ang buwelta ng SSS sa pangunguna ng 3 points ni Daniel Martinez. 8 puntos na lang ang lamang ng Ombudsman. Subalit napangat ulit sa double digit ang abante ng Ombudsman. Nabuhayan ng crowd ang SSS under 5 minutes and 41 seconds mark courtesy ng corner 3-pointer ni Martinez. 2 puntos na lang ang hinahabol ng Kabalikat, 84-82. Nasundan pa ito ng steal ni Maki Escalona plus convert sa quick 2, tabla na sa 84 points. Last 3 minutes and 44 seconds na agaw na ng SSS ang kalamangan dahil sa N1 play ni Maki Escalona, 89-86. Umangat pa sa 7 points ang abante ng SSS after ng kanilang 7-0 run. Sinubukan pa sana ng Ombudsman na makahirit ng overtime, subalit nagmintis ang 3-point attempt ni Paul Ladja. Saktong tumunog na ang buzzer sa final score na 99-96. Panalo ang SSS. Best player of the game sina Maki Escalona na humakot ng 23 points, 1 rebound, 6 na assist at 5 steals. At si Daniel Martinez na kumamada ng 10 points, 3 rebounds at steals. Well, kasi yung teaching ko kasi sa team, depensa muna bago offense. So that's why nagagalit ako eh. Sabi ko, susunod yung offense pag didepensa tayo. That's why nung nakadepensa kami, sumunod na yung offense. Sabi ko, just relax, just play defense. Offense will follow. Well, nagkaroon kami ng mga lapses sa depensa. And we give credit to SSS. Talagang hindi sila pumpitaw all throughout yung game. At yun nga, na-maximize pa rin nila yung weapon nila, which is yung outside shooting. Anyway, we've gone too far, guys. Dito kami, diba? Si Ombudsman is masaya. Kasi hindi lahat nakakapunta rito sa semifinals round na to. Samantala, haharap pa sa battle for third place ang Ombudsman Grabbusters sa kung sino ang matatalo sa laban ng AFP Cavaliers at DA Food Masters. Second game, hindi napasuko ng AFP Cavaliers ang Department of Agriculture Food Masters sa kanilang bakbakan kahapon para sana isweep ang semis at makaabante na sa finals. Nanguna sa Food Masters si Elijan de Guzman at Sian Co na may combined 52 points. Kaya naman sila ang hinirang na best player of the game. Kumulekta si Sian Co ng 22 points, 10 rebounds, 4 na assists, 2 steals at 3 blocks. Habang si EJ de Guzman naman ay may 30 points, 4 boards at 3 dimes. Una, I gave credit sa players kasi from Saturday, Monday, Wednesday, hanggang Saturday, puro up-tempo basketball. Pagod na rin yung mga yan. From October yata nagsimula, so medyo napapagod na rin. Pero talagang ayaw pa nilang gumipap. So thank God nanalo kami ngayon. Yung ginawa nung DA, nag-adjust sila para sa amin. So yung mga key player namin na medyo na-depensahan nila ng bago kami naman medyo na-late yung mga reactions namin bago pangalawa, mas eager yung gusto nila manalo kaysa sa amin. Pero
nagawa naman namin, nakakahabol nga kami. Kaso siguro yung extra effort lang ng bawat isa nawala sa amin. Magtutuo sa Do or Die Game 3 ang DA Foodmasters at AFP Cavaliers sa Miyerkules, March 20 na gaganapin sa Paco Arena sa Maynila. Burger Daddy's UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Isang mass blood donation drive ang muling isinagawa ng Members Church of God International Albay Chapter para sa mga nangangailangang pasyente sa lalawigan. Ito ang balita ni Ryan Salatandol. Sa layunin na makatugon sa pangangailangan ng mga kapwa-tao, partikular na sa mga pasyenteng naghahanap ng dugo, muling nagsagawa ang Members Church of God International o MCGI ng isang mass bloodletting activity sa probinsya ng Albay. Idinaos ang nasabing aktibidad sa SM City, Legazpi, kung saan nakalikom ang grupo ng nasa 79 bags ng dugo na inaasahang makadurugtong sa buhay ng maraming pasyente sa lalawigan. Katuwang sa naturang blood donation drive ang Department of Health Bicol, Philippine Army, BFP, UNTV News and Rescue at ang SM City, Legazpi. 9 years na tayo magka-partner and we are very grateful for that. Na sana huwag kayo magsawa. Ayon sa Department of Health Bicol, maaaring makatulong sa 3 hanggang 4 na tao na nangangailangan ng isang bag ng dugo. Lubos naman ang saya at kagalakan ng blood donors na maging kabahagi ng ganitong gawain. Ito'y advocacy ng ating kuya na ang paggawa ng mabuti ay hindi magbubunga ng masama. Alam natin, lalo na tigit dito po sa BRTTH po na nangangailangan po ng maraming dugo, mga kapwa nating taon. Samantala, nagpapasalamat naman ang mga naging katuwang sa isinagawang blood donation activity. Hindi natin masusukat. Pero po talagang napakalaking tulong. Lalong-lalo na po, pag may mga lean months kami, yung ibig sabihin, kulang yung dugo namin, I always ask MCGI for help. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang suporta ng MCGI sa advokasya na inumpisahan ni na Brother Eli Soriano at Kuya Daniel Rason na makapagbigay ng dugo sa kapwa-taong nangangailangan sa Pilipinas at sa iba't ibang bansa. Ryan Salatandol, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magbasa naman tayo ng mga komentaryo ng ating mga kahuserong Pinoy na patuloy na sumusubaybay. Yan. Sa issue po ng cannabis oil sa vape, sabi po ni Coffee Martin, sana dumating yung puntong smoke-free na ang Pilipinas. Mapa-vape man yan o kaya ay tabako. Sabi naman ni Magdalena Gaygay, parehas na issue po. Tulad ng vape at sigarilyo na yan, marami ng probinsya ang no smoking area at all times. At syempre, bago tayo matapos, muli tayong mag-shoutout sa ating mga nakasama ngayong unang araw ng linggo. Maraming salamat po kina Johanna Ayunan, Dino Marcelo at Rainier. Ngayon din po kay Helen Goyal, kay Joseph Soriano at Ruel Garbin. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. Mga bago nung pandinig ko yun, Oo. So far, yung parang kahit yung last week, yung mga binasa natin, mga bago. So maraming salamat po sa inyong pagtutok. Sana maabot na natin yung 4 million. Malapit na eh. Unti na lang parang mga 100,000, no? A little over 100,000 na lang yata. Sige po, ipamalitan nyo na po mga bago namin kausi, para po madagdagan pa ang ating mga subscribers at makapanood po sila ng isang balanseng balita dito po sa UNTV. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais na balikan sa Ito ang Balita, maaari niyo po itong muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayun din po
sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati ng iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos nating sandigan mula sa aklat ng Santiago 2:20 na nagsasabi, "Datapwat ibig mo bagang maalaman o taong walang kabuluhan na ang pananampalataya na walang mga gawa ay baog?" At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.